Hello! Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, and I'm inviting you to like and subscribe to my channel, and please hit the notification bell for more updates on my videos. And I'm placing permanently my everyday vlog at 7 p.m. for more informative and experienced care and tips for succulent, gymnocalycium, and astrophytum asterias. And for today's vlog ay magtatanim po tayo ng gymnocalycium and astrophytum, as well as ililipat ko yung iba kong mga collection dito sa mga magagandang pot from the Jackie Pota. Ayan. So, let's go. I will use also yung gift sa akin ni Ate Daisy Salino dito sa aking mga gymnos and astros. So, ayan po. Ito po yung gift ni ate, yung mga pink pots and yung nabili ko from the Pot Mama na mga pots. So, let's fill in yung mga pots ng aking mga soil mix, the 50% organic and the 50% inorganic, the greedy soil mix or the Jowa Moonberry Dry. Ayan. So, this soil mix is mixed with the vermiculite for root growth for the gymnocalycium, and also added a diatomaceous earth powder for pest away. So, may i-chismis din ako sa inyo about yung nangyari sa akin from the plant culture. So, I would be this is the ubusin ko na lang yung stock ko ng tawag na cultured soil, because ayun, for me kasi for flexing a product, you have to trust a specific product, and ayun, so i-chismis ko sa inyo kung bakit ubusin ka na lang yung aking nabiling plant cultured soil from the plant culture. And ayun, so later malalaman nyo kung bakit ako po mapag-trust sa tao, as well as kapag maganda talaga yung product is sasabihin ko po sa inyo na maganda, but kung may problem tayo with the service is hindi ko na din ipopromote yung product nila. So, ayoko sa taong ayoko sa service lang na para lang kumita. Kailangan with the good service and good quality of the product, as well as yung pagkipagkapwa tao, ganun. Parang ganun sa akin. So, anyway, let's go! So, nalagay ko na yung mga potting soil mix dito sa pot. So, again, nag-order po ako ng buy one take one na cultured soil. Naalala niyo yung vlog ko before, yung why is cultured soil good for gymnocalycium. So, yun, sinabi ko yung reason kung ano nangyari sa akin. So, sa hindi pa nakapanood nun, nag-order po ako ng buy one take one during their anniversary, and apparently, bigla po na-cancel yung order ko because sabi ni Shopee hindi daw po na-prepare ng team ng plant culture yung aking order. So, bigla na lang po na-cancel. It's been a week, I think, kasi si Shopee sasabi yan kapag nag-attempt silang kunin tapos hindi na-prepare. Parang pag 3 times or I think 3 times is maka-cancel na yung order mo. So, nag-message ako kay Plant Culture, bakit po ganon, na-cancel yung order ko, tapos kinuha nila yung ID number ng order ko, and then hindi sila nag-reply, tapos nag-message ako ulit, sabi ko, ano po nangyari? Sabi kong ganon. Tapos sabi nila kasi hindi daw kasalanan daw ng team, hindi daw kasi na-prepare yung aking order. So, okay po. Sabi ko, hindi na po ba pwedeng makuha yung buy one take one? Kasi sayang naman. Kasi, di ba, I always promote the cultured soil for the succulents and the gymnocalycium. Dahil maganda nga po, pamparoots. So, ayun, sabi nila, pwede naman ma'am, we can provide pa rin, ma-avail niyo pa rin po yun, and then,
gagawa po kami ng link especially for you doon sa Shopee. So, sabi ko, syempre, natuwa naman ako, goods, ganyan. Sabi kong ganyan. Sige po, nag-send sila ng details. Kung ano yung dapat mong gawin. Tapos yun nga, you have to pay the 250 pesos. Tapos, may less 50 for the voucher. Ewan ko ba kung anong voucher yon. So, pinayaran ko pa rin ng 250. Then, sabi, magsasend sila ng link once na na-paid mo na. So, ayun, nag-paid na ako. Bali, a day, lumipas yung a day. Walang ganap. Pero, before that pala, tinanong ko muna, syempre, magkano naman po yung shipping fee? Baka kasi maiba yung shipping fee. Ayun, sabi kasi, yung nabili ko po na buy one take one is 250. The original price kasi is 250 or 255. So, for the buy one take one, syempre, bongga, buy one take one, 250 lang. So, nakatipid ka ng another 250 pesos and the shipping fee is 107 only for the total of 357. Kasi 250 plus 107 is equals to 357. Tama ako, diba? So, ayun, sabi ko, magkano naman po yung shipping fee? Kasi, kasi another, panibagong order to, pero makukuha ko yung buy one take one. Sabi nung Plant Culture, ma'am, same lang po sa order nyo. Sabi nga nun. O sige, go. 107 pesos lang yung shipping fee. Ngayon, nung sinanda na sa akin yung link, bali, nag-message ako twice. Nung nagbayad na ako, walang ganap. And then, sabi ko, after a day, kailan pa ship yung order ko? Walang reply. Tapos, pinalo up ko the following day, kailan po ako masiship yung order ko? Kasi, syempre, kailangan mo na. So, I've been using the Plant Culture for a year na po. So, ganun ko din katrust sila kasi maayos sila laging kausap. And then, kapag magsasend yan ng order sa'yo, pag magsasend yan ng order, yung order mo, isasend niyan yung picture doon sa, kunwari, Shopee ka nag-order, isasend niyan yung picture and the kilo na narepack na nila. Tapos kung 1 kilo ang order mo, papakita na 1 kilo talaga. So, from the Facebook naman, okay din silang kausap. Parang customer friendly talaga sila. So, that's why natutuwa ako sa kanila. Dahil maayos sila sa pakikipag-communication. Yun kasi importante, communication. So, ayun, buy one, take one. Then, I thought I would pay for the same price na 357 for the buy one, take one and the shipping fee. Ede, sinenda nila yung link. Pinaghintay nila ako ng a week na hinihintay ko yung sagot nila. Ano ba nangyari dun talaga sa Plant Culture? Gusto ko kasi marinig yung side nila. Kasi, according to the Shopee, hindi nga daw pinipaired ng Plant Culture. So, sabi nila, after a week, message ko nga kung ano ba kasi nangyari. Tapos, wala silang ganap. Sabi, umbestigahan nila. Tapos, after a week, na-message ako. Then, yun nga, hindi nga daw sila nakapag-prefer. Ganyan. Tapos, nung sinenda nila yung link, in-open ko, tapos, ayun, upon check out, the shipping fee is 384, kulang 400 pesos. Napakalaki. So, sabi ko, bakit naman po ganon? Tapos yun sa picture kasi, sa link is buy one, take one, but the other take one is 1 kilo, maliit. Yung picture ng cultured soil. Sabi ko, bakit naman po ganito? Hindi po ba pwede na 5 kilos to 5 kilos? Then, sabi niya, yes ma'am, 10 kilos. Abali po, kasi pagka kay LBC, 400 plus po yung shipping fee, mas mura na po kay Shopee. Pinakamura na po si Shopee na 384 pesos. So, the total is magiging 250 plus 384. Sabihin mo ng 400 para di tayo mag-compute masyado. So, magiging 750. Wow, yaman naman ni Beshi. Diba? Hindi ko naman papatulan yung ganun kamahal. So, dati na po ako bumibili sa kanila. Matagal na. It's been a year mahigit na. And I trusted their product kasi maayos naman silang kusap and good yung product nila. But today is just that bali yun. Then, syempre, naghanas ako na sabi nila, yun nga, mura naman, mas pinakamura na daw sa Shopee na
makakatipid ka yata ng 16 pesos. So, ayun, sabi ko, pinaghintay niyo ako ng matagal para sa ganito lang. Tapos, sobrang mahal. Ba't ang mahal naman ka ako ng shipping fee? Kasi, sabi nga, nung tagtanong ako ng shipping fee, sabi, same lang daw doon sa may order ko before. Kasi, mayroon akong screenshot. Kasi, kinuha nila yung ID order, or yung ID number. Nung order mo sa Shopee, na yun. So, ganon. So, ayun, sabi ko, hindi ko na po kukunin yung order ko. Sa inyo na po yung 250, sabi yung ganyan. Tapos sinend ko ulit yung, kinomentan ko ulit yung picture na nagsasabi na 357 nga lang yung babayaran ko dapat kung hindi naman kasi na-cancel. So, para sa akin, kung nasikaso kasi nila talaga, wala namang problema. Sabi ko, kung di nyo naman pala kaya i-handle lahat ng order sa inyo, mapa Shopee, Lazada, or page nyo, sana hindi na kayo nag-sale ng madamihan. Sana naglagay lang kayo ng quantity ng kaya nyong panindigan, yung kaya nyong asikasuhin. Na kunwari, kapag nag-exceed ka na sa 10 pieces, out of stock na, para hindi naaasa yung mga taong nag-order. Kasi biglang naghihintay ka, tapos biglang cancel. Parang, diba? Tapos matagal ka na nagtitiwala dito sa product na to. So, ayun. And then, sabi ko, hindi ko nakukunin sa inyo na yung 250. Sabi ko ganyan. Sabi ko, tagal-tagal nyo akong pinaghintay para lang sa ganito. My God. First time ko ma-disappoint sa inyo for a year na ginagamit ko yung product nyo. Hindi ko na din kayo kako i-recommend. So, yun. Then, they call up many times, di ko sinasagot. And then, sabi ganun, i-check out ko daw ulit. Tapos, sabihin ko daw pag chinek out ko na. Chinek out ko naman, 260? 210, ganun. Ganun naman yung price. So, ayun, nawalan na din ako ng aura. Madali lang mawalan kasi ng aura. Tsaka the trust once na nag-crack is wala na. So, for me, kaya naman palang gawan ng paraan, but hindi pa gawa nila ng paraan agad. Kasi, malinaw na may usapan namin. Kasi kung mahal naman yung shipping fee, mas mahal pa sa product, hindi ko nakukunin. So, nag-apologize naman sila. Tapos yun nga daw, check out ko na lang daw ulit yung product pa rin. Tapos ganun-ganun. Hindi ko na kinuha. Basta sa kanila na 250 pesos. For me kasi, it's more on the trust on your customer. Yung pagtitiwala pa rin yung importante kahit naman saan, diba? So, ayun, siguro marami nga silang customer, hindi nila maharap sa dami. Kasi, during their anniversary, nagda-live din sila sa Facebook. So, marami din nag-order. So, ayun, kung di naman pala kayang harapin or ganapin, wag na lang sana silang, wag na lang sana sila magpaasa ng tao. They just put the quantity kung ilan yung kaya and then out of stock. That's it. Mas understood yun. Mas reasonable yun. So, yun. Maganda naman yung product nila, but I would not order again. I would just choose another product with a good service, and yun. You can also gain the trust and to come back for another product to buy. And yun lang, arte yarn. So yun lang, ganun lang talaga ako. Sorry kung ganito ako. And for the cultured soil, ay hindi ko na din gagamitin for my plants. Just ubusin ko na lang yung nandito sa akin. So ayun, that's what happened to me. Sa akin po kasi talaga importante yung trust and yung hindi lang basta kikita ka lang, ganun. Na pwede mo naman palang gawan ng paraan na ganito pala yung nangyari. It's their fault naman talaga, hindi naman sa akin. Tapos ang mamahalan ka pa ng shipping fee. So, ayun, I hope this would be, hindi ko naman dinadown yung plant culture. Maganda po yung product nila. So, ito lang po yung nangyayari sa akin. Share with you kung ganito din po mangyayari sa inyo sa ibang
sa ibang kaganapan or ibang business or product whatsoever. So, you have an idea. So, always remember, kapag tama ka, ipaglaban mo. So, ganun po kasi talaga ako. Kapag tama ka naman talaga, paglaban mo talaga. Kasi yun talaga yung tama. So, ayun. This is the reality. Mangyayari talaga to. For sure, baka sa iba, mas malala pa kasi yung ginawa nilang link sa akin, may mga nakita ako daw mga buyers, mga names, may special names kasi para sa yun, para mabili mo ulit, basta may mga name din doon. So hindi lang sa akin nangyari, for sure nangyari din sa iba to. And ayun, God bless sa business nyo, Plant Culture. So ayun, ayun na nga. So, naglipat na po ako. Yung mga old gymno ko from the Jackie Pata is nilipat ko lang po dito sa magandang pot. So, ayan, si Daydream. Ililipat ko si Daydream sa mas maliit na pot kasi yung mas maliit po na pot ay mas okay kasi po para mas mabilis lumaki yung inyong mga gymnocalcium, you need to put it on the right pot. Kapag malaki sa pot, like the square one, kung nakita nyo po kanina, kagaya po ng square pot na yun, is mas malaki po kasi siya doon sa Daydream Hybrid na na-free ko po from the Johans. Mas matagal siya nalaki. But if you would repot the gymnocalcium on the mas small pot na right sa kanya, mas mabilis siya lalaki. So, after 9 months, or hindi na siya kasya sa pot niya, that's the right time to repot your gymnocalcium, trim the roots, at mas mabilis po silang lalaki. So, ayan, nilipat ko na po si Daydream Hybrid sa mas smaller pot. Ayan, sakto yung pot niya sa kanya. So, old pot lang po ito ng mga nilipat ko ng mga iba kong gymnos. Ayan. So, yung iba kong mga gymno na malaki na nilipat ko is kapit na sila dun sa ugat nila. Yung from Jackie Potter, parang 2 weeks pa lang is kumapit na siya dun sa ugat niya. So, yun lang, kailangan ko kasi siyang iripat para mas maganda siyang tingnan. Kasi, maganda naman din talaga yung mga nabili kong gymno from the Jackie Potter. So, ayun, parang naano ako na niripat ko, tapos nandun siya sa, kapit na siya sa ugat niya. So, nakakatulong talaga with moistening your soil and using organic material like sila peat moss. Ayan, so sila CRH and the coco peat. So, mas mabilis sila mag-ugat kapag yun po yung ginamit nyo, and also with the help of the vermiculite. So, from this pot naman po, yung mga pot from Ate Daisy, nakailang siksik ako dito. Ang problema sa pot na to is maluwang siya. Marami kang soil mix na magagamit. And kapag ganito, yung nakuha mong pot is medyo mag-iingat ka sa pagwa-water. So, ang daming problema, no? Kapag mga ganitong succulents and cactus na pati yung pot tuloy, intindihin mo pa kasi masyado siyang maluwang and ayan, bukod sa maluwang siya, access siya sa soil mix, ay problema ko yung space. Hindi siya space saver. So, hindi ko din alam kung saan to ilalagay. Wala na kasi space yung aking rack for this ones. So, ayan, siksik na naman ako. Nakailang siksik ako, naka-4 po ako ng siksik dyan, ng lagay-lagay ng soil. So, ayun. Ayan, tingnan nyo. Diba? Lubog na lubog. So, maluwang yung pot na to. And, ang magiging problema ko dito is yung pagwa-water. Kasi, yung butas niya is sa gitna lang. And, ayun. Drainable naman yung soil. Hopefully, hindi mag-root rot yung aking mga itatanim dito. For the Astro, wala namang problema kasi matako naman sa water si Astro. So, yun. Another factor for your
Gemno, Calcium, or Astro, choosing a pot is yung right pot talaga. So, ayan. O, diba? Naglagay na naman ako ng lupa. 60 liglig. Sabi ko, naubos na kaya yung yung pinrepare ko na soil mix. Ayan. So, fill up lang tayo ng soil hanggang siya ay umokay na. O, diba? Nakailang fill up ako dyan ng soil, pero lubog pa rin siya. So, ayan. Important po na yung soil mix nyo kapag moist is isave nyo siya ng moist. Kasi it helps a lot for the Gymnocalcium, especially for the gymnos po. Magro-roots po sila agad. So, i-maintain nyo po na once, kunwari, di ba pag bumibili tayo ng soil mix sa mga commercialized na nabilihan ng mga soil mix is moist po natin nare-receive kasi nga pag mainit, moist sila, diba? So yun, maintain nyo lang siya. Yung sa akin kasi, sa planggana ko nagtitimpla and then nilalagay ko siya dun sa sako na nabili ko from the Adita. Yung bumili ko ng 9 kilos na pumice stone and then yung sako niya is na-save ko pa. So, the Adidas store, you can search it on the Lazada and the Shopee, is maganda po yung product nila talaga. Ire-recommend ko po siya sa inyo kasi na-try ko na yung mga product nila, the pumice stone, tapos ano pa ba yung mga binili ko dati? Malinis, tsaka good quality po, promise. At saka, yun nga lang kasi malayo po from the Batangas, so kung dito po sa amin sa Nueva Ecija, mahal po yung shipping fee. So, umasa lang ako sa sale, 12-12, mga ganyan, 1-1, mga ganun. So, doon lang po talaga ako chumechempo kasi mas malaki matitipid ko sa shipping fee. Pero the Shopee, kapag matagal ka na yata, mayroong free shipping, parang 80 pesos. Tapos minsan, wala nang ang shipping. So, ganun siya. Hali. Ayan. So, morning na po. Kagabi, inabot ako ng alas 6 kasi parang mga magpa-5 is madilim na. So, inabot ako ng gabi. Kaya, to be continued ngayon. So, maglalagay lang po ako ng toppings. For the Astros, ang gagamitin ko po ay saan na yung parang kutsara. Ang gagamitin ko po is the Masato. Si Masato po, mas mabigat compared kay Kanuma. Ay, try ko naman yung Kanuma for the Astro. Sige, si Kanuma yung itatry ko.
So, si Kanuma is mas magaan compared kay Masato. Pero mas acidic si Kanuma. So, mas low, mas mababa yung acidity ni Masato, which is okay lang naman sa mga plants natin kasi yung mga succulent natin is yung gusto ng mga succulent is low pH lang. I mean, slightly acidic. Alam niyo itong kutsara na to, na-free ko lang to sa saan ko ba ito na-free? Kasama siya sa binili kong baunan. Tapos, para naman kasing pambata, baka bisitin pa ako ng mga kawork ko. Ba't ganyan yung baunan mo, parang pambata, diba? Ginawa ko na lang siyang as pang toppers, and in fairness, naman siya. Maganda naman siyang gamitin. So, dito na ako kay Aqua Soil. So, yun nga. Ito na lang muna gagamitin ko. Toppers lang naman. Nalagyan tuloy. Yung crested, madali lang din silang patubuin doon sa kanilang mga pots. Hindi rin sila mahirap patubuin, yung mga crested. Alam ko na, pero hindi ako mahirap. O, diba? Ayan. Diba madali? So, kanina ko pa ito naisip. Wapak.
mukhang may party sa kabila. Sana all. Mukhang nag-aayos sila. Hindi ka nakapag-toothbrush kagabi.
Ayan, so let's do the moist procedure. Ayan. So when moistening the soil, it's not too wet and not too dry. So it helps again to promote the roots of the Gymnocalycium. So pati yung yung astro, moist ko na din. So nag 10cc na ako. So, mas makulay yung kanuma. Yun nga lang, magaan. Magaan yung kanyang soil. So, for this spot, kailangan natin mag-ingat sa pagtutubig kasi yun nga, masyado siya maluwang. And I think perfect naman siya for the astro. So, 2 weeks na naka-air dry itong aking mga gymno dito sa akin. Ako dito Tulungan mo na yun. Uruan mo na nga yun, mamasahin ko yung ulo mo. Pero, bako naman ang hininga mo. Uruan mo na nga yun at mamasahin ko yung ulo mo. Sige na, urungan mo na yun. Urungan mo na yun, kayong uminom-inom dyan. Ha? Ano? Ikaw mag-uurang. Ayan, so malapit na po matapos itong ating repotting vlog. So, again, I hope meron kayo natutunan sa aking vlog today at mayroon ako na i-share sa inyo na maganda. Thank you so much kung nag-enjoy po kayo sa aking mga new collection and
I always promote to moist the soil after the potting because it's important for a gymnocalycium to have roots agad. So moist your soil is not too wet and not too dry. So i-try nyo yan, promise, hindi kayo magsisisi. And again, I'm using a 10cc syringe and I'm using a 10cc water to make them moist. So, syempre, depende sa laki ng pot pa rin. Maging maingat pa rin kayo sa pag-water. And of course, so second naman yung ginamit ko for the Astro. Let's try. And for the Gymno is still the aqua soil. So, ayun. So, to be continued po. Sorry po, mahaba po yung vlog ko today. Pasensya na po. Ayan na po talaga yung ikaka-igsi. Ayan. So, tomorrow po for another vlog for the closer look. So, sana po manood pa rin po kayo tomorrow kasi ang ganda po nila at bubusugin ko po ulit yung mga mata nyo tomorrow. So, I hope kita-kits again. Same 7 p.m. And thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Plantita saying, God bless po at lagi pong mag-ingat.